mga herbal meds, in this video I'm sharing about mga halamang gamot na mabisang pantaboy sa dengue. If you're looking for information like this, then this video is for you. Welcome back sa ating Herbal Meds TV. Our channel is all about natural herbal medicines na kung saan ito ay tumutukoy sa mga likas na sangkap mula sa halaman, puno, bunga, ugat, prutas, gulay o iba pang bahagi na ginagamit upang gamutin o mapabuti ang kalusugan. Ang mga herbal na gamot ay ginagamit sa iba't ibang kultura sa buong mundo bilang tradisyonal na paraan ng pangangalaga sa kalusugan. Disclaimer lang po, ang Herbal Meds TV ay hindi nagbibigay ng medical na payo, diagnosis o paggamot. Ito ay simpleng gabay lamang, tips, ideas o pangunahing lunas na kung saan ay maaaring maging gabay sa oras na kinakailangan. Mahalaga pa rin ang pagkonsulta sa iyong doktor. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para always ma-notify ka sa mga bago ko pang i-upload na mga videos. Pasupport na rin po ng aking new YouTube channel na nasa description below ang link. Maraming salamat po sa inyong lahat in advance. Now, no further ado, let us start. Ano nga ba ang dengue? Ang dengue ay isang viral na sakit na sanhi ng dengue virus. Ito ay naililipat sa tao sa pamamagitan ng kagat ng lamok na Aedes. Partikular na Aedes aegypti, ang dengue ay isang malaganap na problema sa mga tropical at subtropical na lugar sa buong mundo. Kabilang ang maraming bahagi ng Asya, Timog Silangang Asya, Gitnang at Timog Amerika, China, India at Africa. Ang mga sintomas ng dengue ay maaaring maging malubha at maaaring maglalamoy mula sa banayad hanggang sa matindi. Karaniwang kasama ang mga sumusunod. Una, lagnat, matinding init ng katawan na karaniwang nauugma sa 39 to 40 degrees Celsius at nagtatagal mula sa 2 hanggang 7 araw. Pamamantal, maaaring sumunod ang pamamantal o pagkakarashes sa lagnat. Sakit sa ulo, pwede magkaroon ng matinding sakit sa ulo lalo na sa likod ng mata. Sakit sa kasukasuan, madalas na nararamdaman ang sakit sa kasukasuan at kalamnan. Pagkahina, maaari maging madali ang pagkapagod at pagkahina. Sakit sa tiyan, maaari magkaroon ng sakit sa tiyan tulad ng pagsusuka at pagtatae. Sa mga malalang kaso, maaari magkaroon ng dengue hemorrhagic fever o dengue shock syndrome na maaaring maging mapanganib sa buhay. Ito ay mauugma sa paglipis ng dugo o pangkaraniwang nangyayari sa ikalawang pagkatake ng dengue. Mahalaga ang maagap na pagtukoy sa pagtugon sa mga sintomas ng dengue. Kung mayroon pang mga sintomas ng dengue, mahalagang pumonsulta sa isang doktor o health professional para sa tamang pag-aalaga at pagsusuri. Ano nga ba mga halamang gamot na mabisang pantaboy sa dengue? Narito at ating isa-isahin. Ang sweet basil o Ocimum basilicum ay isang uri ng halaman na pabilang sa pamilya Lamiaceae. Ito ay kilala sa kanyang mahirap na amoy at lasa. At ito ay isang popular na halaman sa gastronomy lalo na sa Mediterranean cuisine. Kilala rin ito bilang Italian basil dahil ito ay madalas na ginagamit sa mga Italianong putahe. Ang mga dahon ng sweet basil ay may kulay berde at may mga paminsang puti bulaklak. Karaniwang ginagamit ang mga dahon nito bilang pampalasa sa mga pagkain tulad ng pasta, ensalada at sa mga sausages. May iba't ibang klase ng basil, depende sa uri ng dahon, kulay at amoy. Bukod sa gastronomy, kilala rin ang sweet basil sa ilang potensyal na benepisyo sa kalusugan. Ito ay ang sinasabing may mga anti-inflammatory at antimicrobial properties at maaari ring magkaroon ng mga pampatangkat ng pangamoy at pampalasa sa pagkain. Ang rosemary ay isang uri ng halaman na ginagamit sa pagluluto at aromatherapy. Ito ay kilala sa kanyang maigpit na amoy at lasa. Karaniwang ginagamit ang rosemary sa mga lutuin gaya ng mga karne, isda, gulay at mga sausages.
upang dagdagan ang lasa ng mga pagkain. May mga pag-aaral na nagpapahiwatig na ang rosemary ay may mga potensyal na benepisyo sa kalusugan. Ito ay maaaring magkaroon ng anti-inflammatory, antioxidant at mga pampaganda sa utak na epekto. Gayun din dito ay may maaaring gamitin sa aromatherapy para mapabuti ang kalagayan ng isipan at damdamin. Sa medisina, maaari ring gamitin ang rosemary para sa ilang kondisyon tulad ng sakit sa ulo, sakit sa puso, digestive problems, at iba pa. Ang English lavender ay isang uri na halamang ornamental na may pabango at makikinis na mga dahon. Kilala rin ito sa pangalang Lavandula angustophilia. Ang English lavender ay isang uri na halamang paborito sa mga halamang damot, pabango at landscaping dahil sa mainhin at makilatis na amoy ng kanyang mga bulaklak at sa kanyang kaapit-apit na kulay, violet o lila. Makilala ang English lavender sa mga karakteristikong tulad ng mga mahaba at nakitid na mga tampay ng bulaklak na may makinis na dahon. Madalas itong gamitin para sa mga pabango, mga likido at sabon. At maging sa gastronomiya dahil sa kanyang subtle at mabango na amoy. Mahalaga ang English lavender sa larangan ng agrikultura at pabangong industriya, kaya't maraming tao ang nagtatanim nito bilang halamang dekorasyon o gamit sa mga pabango. Ang Java mint bilang isang halamang ornamental o halaman na may halamang tubig na tinatawag na Mentha spicata na karaniwang kilala bilang spearmint o peppermint. Ang spearmint Mentha spicata ay isang uri ng halamang mint na may malasang amoy at lasa. Ito ay karaniwang ginagamit sa kusina para sa paggawa ng tea, mga salad at iba't ibang kulinarya. Ang mga dahon ng spearmint ay may pambatang hugis at may kulay berde. Tandaan na ang pangalang Java mint ay maaaring isa lamang sa mga tawag sa halamang ito. At iba't ibang regiyon o wika ay maaaring gumamit ng iba't ibang tawag ito. Ang Citrodella symphogonardus o malborosa ay isang uri ng halamang damo na kilala sa kanyang amoy na may pambansang reputasyon bilang natural na repellent ng mga insekto. Ito ay madalas na ginagamit upang maiwasan ang lamok at iba pang insekto. Ang malborosa ay isang lokal o pangkaraniwang tawag para sa citronella sa ilang rehiyon o kultura. Ang citronella ay may abot na 2 hanggang 3 metro. Karaniwang ginagamit ang lamis na galing sa citronella o citronella oil para gawing insecto repellent sa mga padila, langis, na pabango, sabon, lotion at iba pa. Ang citronella ay isang natural at di-tostikong paraan para maiwasan ang mga lamok at iba pang insekto. Kaya ito'y popular sa mga tao na naghahanap ng alternatibong paraan ng pag-iwas sa mga lamok. Ang oregano ay isang halamang herba o herbing karaniwang ginagamit sa pagluluto at pagkagamot. Karaniwang kilala ito sa scientific na pangalang Oreganum vulgare. Ito ay may mabangong amoy at lasa at madalas itong ginagamit sa mga lutuing Italian, Mediterranean at Filipino. Narito bilang mga mahalagang impormasyon tungkol sa oregano. Una, ito ay paggamit sa pagluluto. Ang oregano ay isang mahalagang sangkap na karamihan sa mga lutuing Italian tulad ng pizza, pasta at iba pang sausages. Ito ay kadalasan dinagamit bilang pampalasa o seasoning. Ang nawa ito ay may aroma at lasa. Ang oregano ay may matapang at mabangong amoy at may malasang maanghang at maasim-asim na lasa. May mga bahagi na ginagamit. Karaniwang ginagamit sa pagluluto ang mga dahon ng oregano, subalit maaari ring gamitin ang mga bulaklak nito. Ito ginagamit din panggamot. Kilala rin ang oregano sa kanyang posibleng benepisyo sa panusugan. Ilan sa mga aligasyon ng benepisyo nito ay may kinalaman sa posibleng antibacterial at antiviral na mga katangian. Pati na rin ang kakayahang magbigay ng ginhawa sa sakit ng tiyan. May iba't ibang uri nito, may iba't ibang uri ng oregano at ilan sa mga ito ay may kaunti o malaking pagkakaiba sa lasa at aroma. Ang paggamit bilang halamang aromatic po, bukod sa pagluluto, maaari rin gamitin ang oregano bilang halamang aromatic po sa hardin o sa loob ng bahay para sa amoy at dekorasyon. Ito'y kulturang paggamit. Kilala ng oregano sa mga tradisyonal na gamit sa paggagamot at pagpapakain. Maraming salamat guys sa for tuning in sa ating pong
Heaven Miss TV, welcome po kayo lahat. Salamat po sa pag-subaybay po ng ating mga video. See you in my next video guys. Thank you so much and God bless. Asar.